Hey guys! Hello mga katipa! Welcome sa guitar tutorial for beginners ni Paring Don. At ito ay kung paano magbasa ng tab or tablature. Ang guitar tablature ay isang music sheet na binabasa ng mga gitarista. Siyempre. So, imbes na mga nota ang makikita mo, tulad ng mga binabasa ng mga malulupit sa music, yung mga sineryoso talaga yung pag-aaral ng music, nakapokus ang tablature sa pagtugtog ng gitara. Nakadetalye talaga kung paano tutugtugin yung isang musika o kanta o ano pa man. Kaya wag na nating patagalin, okay? Umpisahan na natin. Ito ang typical na tsura ng guitar tablature. Yan. Tawagin natin tong blank. Example ng blankong tab. May makikita ka dyan, naka-indicate dito, may tab. Ang mahalaga katipa, para malaman mo na tab siya, itong itong mga linya na ito. Kasi pwede namang wala itong tab. Itong mga letters and numbers na ito, pwede ring wala ito. Ang mahalaga, makikita mo, maaninag mo yung image ng 6 na string. So sa tuktok, yan yung pinakamanipis na string mo. String 1. Sa guitar theory, yun yung E note, E string, yung mas matinis na E. And then, syempre, number 2, second string. Yan yung B string mo. And then number 3, yan yung G string. Number 4, D string. Okay? Sa guitar theory, di ba? Kung hindi nyo pa alam yung mga ganyang nota-nota, pwede naman kayong mag-aral. Meron din ako niyan. Yung sa basic guitar, doon ko in-include yung ganyan. At meron ding hiwalay na video, mga nota sa gitara. Pwede nyo rin pag-aralan yun. Okay? So yun, sunod-sunod lang. From tuktok, 1, 2, 3, 4, 5, 6 hanggang sa tumaba na yung 6 string mo. Alright? Ngayon, explain natin dito sa gitara. Paring doon, ba't mo naman binaligtad yung gitara mo? Abay, paano mo maaninag itong tab kung hindi ko babaligtarin? Tsaka, alam nyo, mas madali matuto kapag ang guide mo ay baligtad sa video. Totoo yun. Kasi nga, ang point of view mo bilang gitarista ay ganito, baligtad. Diba? Pag ikaw tumingin sa gitara mo, ang naaaninag mo ay nakabaligtad yung strings, tulad nitong tablature. Ang point of view mo, pag tumungo ka, ang first string nasa tuktok, di ba? Ganyan din, di ba? Ganyan-ganyan na itsura. Kaya, ayan, binaligtad ko rin ang ating gitara. So, again, nasa tuktok ang first string. Susunod, second, third, fourth, fifth, sixth. Okay? Pinakamataba ang sixth. So, umpisahan na natin ang pagpapakilala sa inyo ng mga common symbols na makikita nyo sa isang tablature. Umpisa natin sa pagbabasa ng nota. Kumbaga, ara ka lang nagbabasa ng normal na kasulatan. Kumbaga, nagbabasa ka ng sentence. Ganun. Binabasa mo pa mula kaliwa pa kanan, di ba? So, ganun din yan. At ito, ang example dito nakalagay, di ba? 6 string, 0, 3, 6 string. And then, yung sumunod, nag-iba ng string. So, gagayahin mo yan. Kung tumugtog ka sa 6 string, lumipat ng string, lilipat ka rin ng string. Ang 0, ibig sabihin ay open string. Alright? Yung 3, yung numbers, dyan i-indicate kung saan mo ilalagay yung daliri mo, yung fretting hand. Saan ang number ng fret. At mabalik tayo dito. So, ang umpisa daw ay 0. Open 6 string. Okay? Tugtugin natin. Susunod, 3 daw. 3. Third fret mo yung 6 string. Lipat daw ng string. Ayan, sa 5th string naman. Open 5th string naman, 0. Okay? Susunod, 2. Susunod, 5. So, 5th fret daw sa 5th string. Alright? So, ang mangyayari, parang ganito. 6 string, 0, 3, 5th string, 0, 2, 5. Diba? Yan. So, ayan, nakabasa na tayo ng mga nota. Basic. Ngayon, ito susunod kong papakilala sa inyong symbol. Ito. Ano yan? Yan ay indikasyon, tinuturo sa iyo kung paano mo ipipik. Kung pababa ba o pataas. So, nakatapat siya dun sa nota. Itong 0, di ba? Nakatapat. So, ang gawin mo raw, ito ang symbol para sa pababa. Downstroke. Okay? Gusto niyang gawin mo, pababa ang picking mo. So, down. Okay? Yun. Alright? And then, yung susunod, biglang up naman. Pagdating sa third fret, 6 string daw, up. So, ganun lang yan. Okay? Indication yan. So, anong nangyari? Magkakasunod down, up, down, up, down. Di ba? Down, up, fifth string, down,
then 5th fret, down. Ganun lang yan, katip. And then, ito, basahin na rin natin to. Sa first string daw, 3, 5, 3, okay? 3, 5, 3. Paring doon, paano ang stroke? Paano ang up and down niya? Wala siyang indication kung anong gustong ipagawa sa iyo. So, wala siyang pinapagawa. Bahala ka mag-isip ng iyong direksyon sa pagpipicking. Then, next, ito ang susunod ko ituturo ang magkakapatong na mga numbers sa isang linya. Okay? Ang ibig sabihin niyan, tipain mo siya ng hindi magkakasunod. Isang strike lang siya. So, marami ang strings, kumpleto nga di ba? Ibig sabihin, strum siya. Okay? At naglagay pa siya ng indication na down. So, yung strum mo, down. At ito ay maraming strings, maraming nota, isa siyang chord. At ano ang chord na yan? 6th string daw ay 3, 3rd fret. 2, dalawang open string, 4th and 3rd string. And then, 3, 3, ganyan, G pala yan, G. Right? Ganun yan. And then next, ito, dalawang nota ang nagtapat, nagpatong. Pero wala yung ibang strings. Paano ngayon yan? So, gagayahin mo lang din yung tulad nito, chord na ito. Kaso, dalawang string lang talaga. Okay? Ganun lang yun. So, si 0, 3, di ba? Yun lang itutugtugin mo. Next, ito naman, nagtapat, pero bungi. Bungi. Parang pangil. Ang layo na agwat. So, paano yan? Di ganoon din, pagsabayin mo rin, pero kailangan hindi tumulog itong tatlong string na ito dahil wala namang pinapagawa dito, di ba? Diyan papasok yung pinching, yung kumukurot ka ng dalawang string. Okay? Anong nakalagay? Sa 5th string, 2nd fret. And then, 1st string daw, ang layo. Sa 3rd fret. So, hindi mo magagawang strum dahil may matatamaan ka na ayaw ng tablature na tamaan mo. So, i-pinch mo siya. Sa ating sitwasyon, meron tayong pick. Kung kaya nyo, maganda. Pero kung hindi nyo kaya, edi dalawang daliri. So, sabay siya. Walang mauuna, walang mahuhuli. Sabay talaga pag-strike mo. Yon ang pinching mo. Pagka may pick, kapitan mo yung pick mo ng thumb and hintuturo, sabay. Ako, ganito ginagawa ko. Yung aking middle finger, yung pangalawang finger. Diba? Yan. Ito naman, ipapakilala ko sa inyo ang X. Ang mute or ang dead note. O bakit ganun ang tawag dyan? Kung dito, tatlong string na ito, walang ipinapagawa yung tablature. Dito, ayaw niyang may gawin ka doon sa string na yan. Ano ba string to? 4th string. Pero, dahil may X, mute, naka-mute, pwede mong ikaskas, parang tunog kaskas, di ba? So, yun yung mute na string. Gawin muna natin tong 5th string, 2nd fret, tsaka 3rd string, 4th fret. So, ganyan yung 5th string, 2nd fret, 3rd string, 4th fret. Sabay dapat, di ba? Ngayon, sabi niya, patutugtugin mo rin yung naka-X na 4th string. So, paano yun? E di, yung 4th string mo, ayan lalagyan mo siya ng balat. May patong na balat. At tinan mo, patutugtugin ko yung 4th string. Yun, para maging ganun ang tugtog. Muted siya. Para pag pinagsabay-sabay ko yung tatlong string na yan, yung 5th, 4th, and 3rd. So, yun, katipa, ha? Nakamute ang 4th string. And then, ayan pa, isang example ng mute. Maraming strings naman. So, sabi niya, lagyan mo raw ng muting yung 5th, 4th, and 3rd. Patutunugin mo na nakamute. I-scratch mo siya. Scratch. Ano mo siya. Chuk-chak chenis mo. Ganon. Isang strike lang naman, di ba? Isang ganon lang. Isang tuwid. Yun. So, next na ituturo ko, ito namang hammer-on. Ito ang napaka-common hammer-ons. Anong naka-indicate? Ang notang first string sa 3rd fret papuntang 5th fret. Lagyan mo raw ng hammer-on, yung style na pagpunta mo sa 5th fret. Okay? So, ito yung first string, 3rd fret. Ganito ang hammer-on. Gets? Kumbaga, pinako mo yung 5th fret. Okay? Mula sa 3rd papuntang 5th, hammer-on. Pako. Pokpok. Martilyo. Next naman, ito ang kabaligtaran ng hammer-on. Pull-off naman. So, para mong ni-rewind,
ang hammer-on mo. Oh, naka-indicate dito, 5-3, yung sa first string, 5th fret, papuntang 3rd fret. So, pull off naman, yung mauuna mong tipa, may aatrasan. Okay? So, nakalagay dyan, yung 5th fret, aatras sa 3rd fret. So, isang strike dun sa unang nota, tapos magiging second note na siya. Okay? O, strike, and then, pull off. Yan, isa pa, mabagal. Yan ng pull off, katipa. Ngayon, ang susunod, kombinasyon ng hammer-on and pull off. Itong kombinasyon nito, pwedeng marami ito ha. Hindi na kailangan lagyan ng mga letters dito kasi itong arco na to, ito ang magsasabi sa iyo na hammer-on pull off siya. Anong nakalagay? 3, 5, 3. So, sa first string, puro first string tayo. Sabihin, nag-hammer-on ka sa 5, tapos wala kang tigil, may pull off ka. Okay, yan ang ibig sabihin ng arco na yan. Tapusin mo yung sentence. Okay? Parang ganon. 3, 5, 3. So, let's go. Mabagal. Gets? Toing. Kung mabilis siya. Ngayon, mabalik tayo dito. Minsan, may makikita kang tablature. Ang hammer-on ay ganyan lang. Hindi na itong may arco. Minsan ganyan lang. So, hammer-on pa rin yan. Ha? Saka yung sa P. Minsan 5P3 nakalagay. Right? Huwag kayong malilito. Yun pa rin yan. Hammer-on pull-off yan. Right? Next, ito naman yung tinatawag na tapping. Tap. Anong gamit ng tapping? Yung daliri mo sa pag-i-strum na kamay mo. Okay? Sa pagtugtog. Ano bang tawag doon? Kasi ito tawag dito fretting hand, di ba? Fretting hand and playing hand. Picking, strumming, and so on. So, ano ang tutugtugin natin? First string, ano yun? 12. Hanapin mo yung 12. Dito yung 12, di ba? Ngayon, sabi ko nga, hindi fretting hand ang gagamitin mo. Kasi tapping siya. Yung daliri sa kabilang kamay mo. Okay? Kasi, ang fretting hand mo ay may gagawin. Ayan, no? Yung 5-8, pull off, tapos hammer sa 8. So, ito yung sa 5th fret, di ba? Tapos, ito yung sa 8th fret. Diba? 5, 6, 7, 8. Tama. Ngayon, either ganito or hinliliit. Kung anong saan ka komportable. Okay? So, yung kabilang kamay, gamitin mo yung daliri mo pang-tapping sa 12 daw. So, yun ang maunang gagawin. 12. Narinig nyo? Mahina, pero ganun talaga. And then, pag pull off mo yan, pag inalis mo yan, dahil naka-ready yung iyong 5th fret sa first string, yun, tumunog na siya, nag-pull off na siya. And then, isusunod mo, hammer, on. Okay? Yung sa 8th fret. Kaya, ang kabuuan yan, gets mo? Tiwing! Alright? So, tapping. At, ito susunod, kumbaga, may option na hindi na nilalagay minsan yung pull off tsaka hammer. Kasi meron na ng arkong ganyan eh, di ba? Understood na yan eh. Pagka may arko na yan, hammer on pull off yan. At ito, kailangan talaga ilagay ito para man malaman ng gitarista na, magta-tapping pala ako. Tapping hammer on pull off pala ito. Okay? Next naman, slide. Slide naman tayo. Paano ang slide? Ayan. So, 5th string, 3 to 5. Okay? Paano yun? 5th string, 3 to 5. Yan ang symbol ng slide. Katipa, mayroong nakadiagonal na mula kaliwa, pataas. Ibig sabihin, umaangat yung sliding mo pakanan. Right? Pagka nag-iba yan, yung mula kaliwa, mataas, pababa. So, pababa, pakaliwa naman yung sliding mo. Ngayon, itong symbol na ito, ang sliding mo, 3 to 5, di ba? Pagdating sa 5, kailangan mo pa rin siyang i-pick. 3 to 5. Isa pa. Yun ang ibig sabihin ko doon, katipa. Right? Yung susunod na symbol, nagkaroon ng arco. Yung kanyang slide symbol. Paano ngayon yan? Yan naman ang tinatawag na legato slide. Pagdating mo sa 5th fret, do sa ending nung slide, hindi ka magpipick. Sa una lang. Alright? Mabagal. Walang picking dun sa kinahantungan. Okay? Yon ang legato slide. Okay. Next. Bending naman tayo, katipa. Ito, puro bending yan, ha?
maraming variations ng bending eh. So, ang bending eh, kung ano mismo yung sinabi niya, i-bend mo yung string, okay? So, ganito katipa ang symbol ng bending, okay? May naka-arkong, yung arrow, naka-bend. At nakalagay dito, may full. Ibig sabihin, yung i-bend mo, second string, 6th fret, ay i-bend mo ng full. Ibig sabihin ng full, edi ito yung 6th fret, second string. Ibig sabihin ng full, kailangan ang tunog ng bending mo, i-bend mo yung string, di ba? Bend mo. Kailangan ang tunog niyan, ito, isang whole step, dalawang fret. Ganun dapat. Kasi nga, di ba, pag 1 fret, half step. Pagka 2 frets, yon full yon whole step yon. Okay? Ang magandang technique sa pagbe-bend, katipa, ay yung gagamitin mo itong itong ring finger mo. Yan ang pang-bend mo. Tapos may tumutulong na middle finger. Nakatuon din doon sa string para tumulong sa pagbe-bend mo. Lalo na kapag ka full. Okay? Para malakas. Tapos, pag ganyan ang bending, parang rotational movement. Okay? Hindi yung parang buong braso mo ay kasama sa pagbe-bend. Yan ang full bending. Okay? Ngayon, isusunod, full bending din, pero merong release. Yan. Yung arko pababa, may nadagdag. So, paano yun? Pag full bend mo, binalik mo. Release. Ganun lang. Ito naman, isang straight. Okay? Ang bending mo ay straight. Straight na arrow eh. And then, meron siyang umaarkong pababa ulit. Release ulit yan. Medyo hindi lang magkamuka. Sorry naman. Yung arrow na straight na yan, ang tawag dyan sa symbol na yan, ay pre-bend. Okay? Ibig sabihin, mag-bend ka muna, saka mo tugtugin yung tipa. Tapos, may release siya. Again, pre-bend, wala mo ng tunog, saka mo tipain, release. Yon. Okay, next. Ito naman, katipa, ito ang simbolo para sa vibrato. Ano ang vibrato? Yung yung kukulot-kulot yung, di ba pagka kumakanta yung mga singer, kumukulot-kulot yung kanilang pagkanta. No! Yun yung vibrato, okay? Vibrato. Paano sa gitara? Eh di ganun din. Pakukulutin mo lang din. Paano ba ikaw mag-vibrato? Para kang nagbe-bending pero yung marami na sunod-sunod. Dalawa ito kasi ito yung mas agresibong vibrato. Maiksi yung time. Yung pagkakasunod-sunod niya. Ngayon, ito, mas wide. Mas malawak yung vibrato. So, parang ganito. Okay? Ganun lang yan. Next naman katipa, trill. Example natin, dito ulit sa 6th fret ng second string. Nakalagay dito, yung susunod na nota ay 7th fret. Ibig sabihin niya, ititrill mo siya. Ganito. Imbis na vibrato, ganito ang naging tunog. PM. Ano? Ang PM. Yan ay ang palm muting. Okay? Ang palm muting, katipa, napapatunog mo yung nota pero hindi siya todong nagle-let go yung tunog, hindi siya nagre-ring. Kailangan meron kang konting pagpigil doon sa tunog. Para mapigil mo yun, palm ang gagamitin mo. Nasa bandang malapit bago mag-bridge. Yun yung ididiit mo yung palm na yun. Doon sa nota na tutugtugin mo, doon sa string na tutugtugin mo. For example nga, itong open string, 6th string, tumutunog yung nota pero pigil. Hindi ganon. So, yan yung magandang technique. Malapit-lapit talaga sa bridge. Kasi pag lumayo ka sa bridge, nawawala yung tunog. So, nakalagay dito, 0303. Kasi, hanggang dito raw, may palm muting. Yan ang ibig sabihin yung mga dash line na yan. Okay? So, 0303. Ganon daw, di ba? And then next, ito naman, ang simbolo para sa natural harmonics. Ano ba yung harmonics? Yung gayahin na natin to. Yung ito raw, first string, 12th fret. Patutunogin mo yung string, yung nota na humuhugong. So, dito sa kaso natin, first string, 12th fret, yun. Mas matunog kung yung iyong balat na nakapatong na slide ay malapit doon sa steel. Okay, sa strip. So, ang technique dito talaga ay kailangan light na light. Okay? Magaan lang talaga yung pagkakadampi ng balat. Yun, ang lakas nun. Ngayon, susunod, PH. Pinch harmonics.
ipe-fret mo normal na pagpe-fretting, yung normal na pagtipa. Halimbawa, yun na nga, yung first string 12 fret, ayan, normal. Kapag pinatunog mo yung nota, kailangan merong additional na nakapatong na slight na balat. Alright? Patutunogin mo na. Halimbawa, ito, index ko. Yan yung normal na pagpapatunog. Pagka may pinch harmonic, may kasabay siya sa pagpapatunog nitong balat. Halimbawa, ito, ginamit ko yung thumb para do sa balat na nakapatong na slight. Ngayon, hindi yung tutunog ng harmonics kung wala ka dun sa pang 12 fret. Andito na tayo sa 12 fret, di ba? Ngayon, itatansya mo kung nasan yung 12 fret dito. Okay? Tansya. Yun, tumunog ba? Ayun, hindi yun. Yun. Pagka sa picking naman, pag tipa ng pick, biglang papatong yung balat ng thumb ko. Okay? Kailangan ng dito, ng magandang tempo. Ayun. Okay, katipa. Ito naman. Ito ay tremolo picking, katipa. Ano ang tremolo picking? Para kang nagbabandurya. Alam mo yung bandurya? Tininining, tinining, ano, ang bilis-bilis na ng picking. Talagang dire-diretsong mabilis. Up, down, up, down, up, down. Ganon, parang ganon. Fifth string 0, 2, 5. Merong tremolo picking. Pag binuo ko itong sukat na ito, katipa, isasama ko itong parang G ito Ayun, G nga. 3, 5. Tatlo. Para mag-gets natin kung paano yung tsempuhan ng tremolo picking, kailangan alam natin yung sukat nung kanta mismo. Let's say, ang timing nito ay ganito. 1 and 2, 3, and 4, and 5, and 6. Pagka binasa ko yan, wala pa ito ignore ko muna itong tremolo na ito Pagka binasa ko yan, 1, and 2, and 3, and 4, and 5, and 6. Pag nilagyan natin ng tremolo ngayon yan, ang mangyayari, diba? So yun, tremolo picking. Next naman, itong nakikita nyo ito, meron pang dalawang tuldok na ito. Ito ang simbolo para sa repeat. Okay? Itong makapal na linyang itong vertical na ito, tapos may manipis. Tapos nasa kanan yung dalawang tuldok. Ito ay indikasyon ng umpisa ng repeat. Pagpakanan ang dots. Ibig sabihin, yung matitipa mo rito, after nito, ay i-repeat mo ito. Ngayon, aantayin mo na lang kung nasaan yung ending nung i-repeat mong sukat na iyon. At sa pagkakataong ito, kumaliwa na yung dots. Ito na yung repeat symbol. Kumaliwa na, ibig sabihin, ito na. Umpisahan mo nang bumalik dun sa start nung repeat. I-demo ko lang. Diba? Ayan, tremolo. Ulit, dahil natapos na dito. Diba? Uulit ka dun sa start ng repeat. Okay? Ulit. And then, hindi ka na uulit. Nagawa mo na yung utos. Dito ka na. Okay? So, basahin na lang natin ito. Ano to? G power chord, diba? Tapos, A power chord ang dating nito. Okay? So, meron na namang symbol ng repeat. Pumunta ka raw sa start ng repeat. Pero, may indikasyon sa taas. 3 times. Ibig sabihin, pagpunta mo dun sa start ng repeat at ito yon, 3 beses mo daw gawin itong kabuuang ito. Yon ang ibig sabihin nun. Okay? Dito ka sa buong ito. Pag na 3 beses mo na siya, saka ka magko-continue. At next, ito naman ipapaliwanag ko sa inyo ang itong bracket na may ito may 1, may 2. Anong ibig sabihin nito? Ito ay tungkol pa rin sa repeat, katipa. Okay? So ito, indikasyon na may start ng repeat. Ayan, sa 5th string daw 0, 2, 5, then yung G. Tapos tugtugin natin, dire-diretso lang. Wala namang repeat na pinapagawa. So dire-diretso lang. Oops! Ayan. Pagkatapos mo rito, meron kang repeat symbol. So, punta ka sa start ng repeat. At ito, dahil ito ay merong dagdag sa iyong symbol, merong ganyang bracket na
Ito, binracket niya itong sukat na ito, binracket niya, tinawag niyang 1, and then yung sumunod na bracket, 2. Ibig sabihin yan, pagpunta mo doon sa start ng repeat, at tutugtugin mo na ito, itong binracket na 1 ay laktawan mo raw yan. Ganyan ang ibig sabihin yan. Laktaw. Ito ang isusunod mo. Wala ito. Okay? So, uulitin ko ngayon ang pagtugtog para magets ninyo. Okay? So, 5th string 0, 2, 5, then, ito, tuloy muna. Wala pang laktaw. Tapos, repeat. Ayan. Tapos, 2 na tayo. 2. 0, 3, 0, 3. Yun. Ganon. Nilaktawan mo yung 1. And then, after kung nagawa yon, biglang nagpakita ito, walang tuldok. Anong ibig sabihin nito? Katipa, ito ay ang end. Katapusan ng musical composition na tinugtog mo. Yung song, yung kanta, tapos na siya. Okay? Ending. Yan ang ending. At, yan din ang ending ng video ito. Alright? Yan ang pagbasa ng tablature. Katipa. Sana'y nagets mo ng malinaw ang mga paliwanag dito. At huwag kang makakalimot na mag-subscribe. Okay? Follow mo rin ang aking Facebook page, Paring Don Online. At tatandaan, mag-gitara tayong lahat. Appear, Paring Don here. Mag-gitara tayong lahat, mag-gitara tayong lahat. Malumbay man o masaya, inilabas ang nadarama. Papasiguro